Bakit nga ba tuwing umuulan, tila bumabalik ang lahat ng alaala, lalo na ang araw na iyon, ang araw na hindi ko makakalimutan, kahit na gusto ko ng kalimutan. Ako si Miguel, at sa isang kisap mata, nagbago ang lahat ng araw na iyon. Ang araw ng trahedya, ang araw ng ulan. Nagsimula ang lahat sa isang pangkaraniwang umaga. Magkasama kami ni Lara, ang aking nobya, at kasalukuyan kaming papunta sa isang restaurant na madalas naming pinupuntahan. Napakaaliwalas ng umaga, tila walang bakas ng paparating na ulan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Habang naglalakad kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naghahanap kami ng masisilungan, at sa aming pagmamadali, hindi ko namalayan ang paparating na sasakyan. Ang sunod kong narinig ay ang malakas na busina at ang nakakabingging sigaw ni Lara. Tumakbo ang oras na parang isang mabagal na pelikula. Nakita ko siyang nakahandusay sa kalsada, duguan at walang malay. Yumuko ako sa tabi niya, humihingi ng tulong, ngunit tila walang nakakarinig. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nilulunod ang lahat ng tinig ng mundo. Wala akong nagawa kundi yakapin siya hanggang sa dumating ang ambulansya. Subalit sa kabila ng lahat ng aking pagdarasal at pag-asa, hindi na siya nagising. Ang lahat ng mga pangarap namin ay natapos sa isang iglap. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ko matanggap ang kanyang pagkawala. Patuloy akong nabubuhay sa alaala ng araw na iyon. At sa tuwing umuulan, bumabalik ang lahat ng sakit at pangungulila. Ngunit may isang bagay na mas misteryoso ang nangyayari. Sa tuwing bumabalik ang ulan, tila bumabalik din ako sa araw na iyon. Para bang isang pelikula sa aking isipan na paulit-ulit na pinapanood. Ngunit hindi lamang ito basta alaala. Tila totoo ang lahat. Nararamdaman ko ang malamig na ulan sa aking balat. Naririnig ko ang busina ng sasakyan at ang sigaw ni Lara. Sa una, akala ko'y bunga lamang ito ng aking imahinasyon, ngunit nangyari ito ng ilang beses. Tuwing umuulan, bumabalik ako sa araw ng trahedya. Para bang may puwersang nagtutulak sa akin pabalik sa nakaraan. Sa araw na iyon, nagsimula akong magtanong, bakit ako binabalik sa araw na iyon? Ano ang kailangan kong gawin o malaman? Nangingibabaw ang pagnanasa kong baguhin ang nakaraan, ngunit paano? Isang araw, habang nasa gitna ng isang malakas na ulan, natagpuan ko ang sarili kong muli sa kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba akong napansin. Isang lalaki, nakatayo sa gilid ng kalsada, tila nagmamasid. Hindi ko siya kilala, ngunit parang may alam siya sa nangyayari sa akin. Tila may kuryosidad sa kanyang mga mata, at bago ko pa man siya matanong, bigla siyang nawala. Kasabay ng paghupa ng ulan. Sino siya? At ano ang kinalaman niya sa mga nangyayari sa akin? Sa mga sumunod na araw, hindi ko maalis sa isip ang lalaking iyon. Sino siya? At bakit siya naroroon sa mga oras na iyon? Sa kabila ng aking katanungan, isa lang ang malinaw. May higit pa sa likod ng trahedyang iyon kaysa sa aking nalalaman. Tuwing umuulan, tila may sariling musika ang mga patak ng ulan. Sa bawat pagbagsak nito sa lupa, kasabay naman ang pag-ikot ng mga alaala sa aking isipan. Isang tilaok ng kulog ang nagbabalik sa akin sa araw na iyon, ang araw ng trahedya. Sa mga sandaling ito, pakiramdam ko'y naiiwan ko ang kasalukuyan para muling balikan ang nakaraan. Isang araw, habang ako'y nasa ilalim ng isang lumang payong, naglalakad sa madulas na kalsada ng aming baryo, bigla kong naramdaman ang kakaibang init sa aking palad. Isang aninong pamilyar ang bumati sa akin nang ako'y lumingon. Nandoon siya, si Lyra, ang aking pinakamamahal na nobya. Hindi ito ang unang beses na nangyari ito, subalit sa tuwing siya'y lumilitaw, parang unang beses palagi. Nakatitig siya sa akin
na para bang may nais iparating na hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Alam kong oras muna, ang tanging nasambit ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang mawala ng walang laban. Hanggang kailan ko ba dapat ulit-uliting balikan ang araw na ito bago ko matutunan ang tamang hakbang para iligtas siya? Sa bawat pag-ikot ng oras, nakikita ko ang mga bagay na hindi ko napansin noon. Sa bawat pagbagsak ng ulan, ang mga detalye ng araw na iyon ay lumilinaw. Ang kulay ng kanyang suot, ang amoy ng kape sa paligid, at ang tunog ng makina ng paparating na kotse. May isang bagay sa lahat ng ito na hindi ko pa rin matukoy. Isang bagay na tila nagtuturo sa akin ng tamang landas para mabago ang nakatakda. Sa pagkakataong ito, nagpasya kong sundan ang ibang landas. Mula sa kalsadang aming nilalakaran, hinila ko si Lyra papasok sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan. Napatingin siya sa akin. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Ngunit nginitian ko lamang siya, pilit na sinasabi sa kanyang magtiwala siya sa akin. "May gusto ka bang bilhin?" Tanong niya, habang kami naglalakad sa loob ng tindahan. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumingin ako sa paligid, naghahanap ng kahit anong senyales o pagbabago. Ngunit, sa malas, iyon pa rin ang parehong tindahan. Walang bago. Nagsimula nang bumuhos ang ulan sa labas, malakas, na para bang sinadya ng kalikasan, napigilan kami sa paglabas. Nakita ko ang relo sa dingding at napagtanto kong ilang sandali na lamang ay magaganap na ang aksidente. Sa loob ko'y nag-aalab ang pag-asam na sa pagbabagong ito sa pagpasok namin sa tindahan ay hindi na mangyari ang trahedya. Ngunit sa paglipas ng mga segundo, bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng aking paligid. Ang mga tao sa tindahan ay tila unti-unting naglalaho at naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan mula sa kasalukuyan. Hindi ko na naman nagawa, naisip ko. Hindi ko siya nailigtas. Bumalik ako sa kasalukuyan, nasa gitna ng kalsada, basa ng ulan at tangan pa rin ang lumang payong. Ang mga tao sa paligid ko ay nagmamadali, hindi alintana ang aking pag-iisa. Paano ko ba mababago ang nakaraan kung sa bawat pagkakataon ay tila may kulang sa aking mga hakbang? Pero isang bagay yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa aking kamay, naramdaman kong may kakaibang bagay akong hawak, isang maliit na piraso ng papel na tila mula sa tindahan. Nang buksan ko ito, nakasulat ang isang mensahe, isang orasan na may nakasaad na oras na hindi ko mawari kung bakit pamilyar. Ito ba'y isang palatandaan, isang pahiwatig ng susunod na dapat kong gawin, o isa lamang panibagong palaisipan na kailangang solusyonan? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila ba nanunukso na bumalik muli sa nakaraan. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng sumuko. Hindi habang may natitira pang oras na magbago. Kailangang tuklasin ko ang kahulugan ng mensaheng ito. Sa susunod na pag-ulan, handa na akong muling harapin ang araw ng trahedya, hindi na bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang isang mandirigma ng kapalaran. Sa pag-alis ko sa kalsadang iyon, isang panibagong pag-asa ang bumalot sa akin. Sa susunod na pag-ikot ng oras, alam kong mayroong magbabago. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang katanungang hindi ko maiwaksi. Ano nga ba ang tunay na halaga ng orasan sa papel na ito? At paano ito magliligtas sa kanya? Sa pag-angat ng aking mga paa mula sa basa at putik na daan, isang kulog ang muling nagpatigil sa akin. Ngunit sa halip na takot, isang tiyak na damdamin ang bumalot sa akin. Handang-handa na akong harapin ang susunod na ulan. Tuwing uulan, tila bumabalik ako sa araw na iyon, araw ng trahedya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagising na parang nasa ibang panahon. Sa bawat pagpatak ng ulan, nagbigay ito ng isang hindi maipaliwanag na puwersa na hinahatak ako
Pabalik sa oras na iyon. Sa kabila ng aking pagkabahala, hindi ko maiwasan ang pagnanais na baguhin ang kinasapitan ng araw na iyon. Sa araw na ito, ang pagbuhos ng ulan ay mas malakas kaysa dati. Tila naghahanda para sa isang mas matinding paglalakbay. Nasa loob ako ng aking bahay, nakaupo sa tabi ng bintana, habang pinagmamasdan ng ulan na parang mga luha ng kalangitan. Biglang naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin at sa isang kisap mata, naroon na naman ako sa araw ng aksidente. Nagising ako sa parke kung saan madalas kaming pumupunta ni Clara. Nakaabot na ako sa puntong ito ng daan ng maraming beses, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa halip na isang malungkot na pakiramdam, naramdaman ko ang isang uri ng pag-asa. Habang naglalakad ako, patungo sa lugar kung saan nangyari ang aksidente, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Isang maliit na detalye na tila nakatago sa likod ng mga alaala. Isang maliit na pulang bulaklak na tumubo sa gilid ng daan. Lumuhod ako upang tingnan ito ng mas malapit. Sa aking paghawak, bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Parang may sumilay na sinag ng liwanag sa aking isipan, nagbibigay ng kakaibang lakas sa aking puso. Ito ba ang palatandaan? Isang simbolo na pwede kong baguhin ang mangyayari? Patuloy kong nilalakad ang mga hakbang na alam kong papunta sa isang hindi maiiwasang kaganapan. Lumalapit na ako sa kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Sa kabila ng pagnanais na baguhin ang lahat, may bahagi sa akin na natatakot. Paano kung wala akong magawa? Paano kung ang araw na ito ay hindi talagang maaaring baguhin? Sa aking paglapit, nakita ko si Clara sa kabilang dako ng kalsada. Ang kanyang nangiti ay tila sumisikat sa gitna ng ulan. Hindi ko maiwasan ang pag-agos ng damdamin sa aking puso. Dapat itong maging isang masayang araw para sa amin, ngunit alam ko ang mga susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa mga nakaraang paglalakbay. Isang tao, isang estranghero na nakatayo sa tabi ng kalsada, tila nagmamasid sa amin. Bakit ngayon ko lang siya nakita? Sino siya? May kinalaman ba siya sa trahedya? Nang maglakad si Clara patungo sa akin, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ang estranghero ay gumalaw at sa isang iglap, siya ay tumakbo patungo sa gitna ng kalsada. Napansin ko ang paparating na sasakyan at sa aking pagkabigla, ang estranghero ay tila may hawak na isang bagay na kumikinang, isang bagay na di maipaliwanag. Walang pag-aalinlangan, sinubukan kong sumigaw upang balaan si Clara, ngunit ang aking boses ay tila nawala sa ingay ng ulan. Ang estranghero ay umabot sa gitna ng kalsada at sa isang hindi inaasahang kilos, itinaas niya ang kumikinang na bagay na hawak niya. Sa isang kisap mata, nagbago ang takbo ng sasakyan, tila naiwasan ang dapat na banggaan sa aming landas. Sa sandaling iyon, naramdaman kong bumagal ang oras. Ang estranghero ay tumingin sa akin ng diretso na parang alam niya ang lahat ng pinagdaanan ko. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang uri ng pagkaunawa at pakikipagkaisa. Sino siya? Bakit niya ginawa yon? Habang lumalapit si Clara sa akin, hindi ko maialis ang tanong sa aking isipan. Sa pagkakataong ito, ligtas siya. Gayunpaman, ang misteryo ng estranghero at ng kumikinang na bagay ay nag-iwan ng mas malalim na katanungan sa akin. Sa paglipas ng mga sandali, bumalik ang ulan sa dati nitong ritmo, ngunit ang aking isip ay puno ng mga tanong. Sino ang estranghero na ito? May kinalaman ba siya sa aking kakayahang bumalik sa nakaraan? At ang mas mahalaga, ano ang kahulugan ng kanyang ginawa? Habang yakap-yakap ko si Clara, nagpasya kong hindi ko hahayaan ang pagkakataong ito na mawala.
Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa susunod na pag-ulan, alam kong babalik ako. Ngunit sa pagkakataong ito, mas handa na akong harapin ang misteryo ng estranghero at ang hindi maipaliwanag na puwersa na nag-uugnay sa amin. Ang twist ng kaganapan ay nagbigay ng panibagong pag-asa, ngunit kasabay nito, isang bagong misteryo na kailangang lutasin. Isang cliffhanger na hindi ko kayang baliwalain. Tuwing bumubuhos ang ulan, bumabalik ako sa lugar na iyon, sa araw na iyon, na hindi ko kayang kalimutan. Parang sumpa na paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala ang trahedyang iyon. At sa tuwing nangyayari ito, tila nagkakaroon ako ng pagkakataon na ituwid ang pagkakamali na ikinasawi ng aking pinakamamahal na si Lila. Sa unang patak ng ulan, nagising ako sa isang park bench na malapit sa lugar kung saan nangyari ang aksidente. Parehong-pareho ng araw at oras, pati ang mga taong naroon. Para bang isang eksenang paulit-ulit na nagaganap. Alam ko na kung ano ang susunod na mangyayari. At sa pagkakataong ito, determinado akong baguhin ang kinasapian ng trahedya. Habang papalapit ang takip silim, nakita ko si Lila na naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya at pag-asa. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin mapigilang humanga sa kanyang kagandahan. Ang bawat galaw niya ay tila isang melodiya na naglalakbay sa hangin. Ngunit alam ko na sa likod ng ngiting iyon ay nagtatago ang isang kapalarang pilit kong binabago. At Lila, sigaw ko, sabay karipas ng takbo papunta sa kanya. Nagtataka siyang tumingin sa akin, para bang hindi siya makapaniwala na naroon ako. Kailangan nating umalis dito, sabi ko habang hinawakan ang kanyang kamay. Ramdam ko ang init ng kanyang palad at para sa isang iglap, nakalimutan ko ang trahedya. Bakit? Ano bang nangyayari? Tanong niya, kita sa mukha ang pag-aalala. Wala nang oras para magpaliwanag. Basta't pakiusap, maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ko. Ngunit habang hinihila ko siya palayo, naramdaman kong parang may puwersang humihila sa akin pabalik. Isang pakiramdam na parang tali na, unti-unting lumalapit sa pagkakaputol. Hindi ko na inisip pa ang tungkol doon. Nagpatuloy kami sa pagtakbo, papunta sa kabilang kalsada, lumayo sa lugar ng aksidente. Pero sa kabila ng lahat ng aking pagsusumikap, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na parang dumaan sa aming dalawa. Tumigil si Lila at bumitaw sa aking kamay. Nagulat ako at napalingon sa kanya. Laila, anong... Ngunit bago ko pa man matapos ang aking sasabihin, biglang nagbago ang paligid. Ang kalsada ay nanumbalik sa dati nitong anyo, na para bang bumalik kami sa parehong eksena sa simula. Si Lila ay nasa kalsada at ako'y nasa park bench na naman, tulad ng dati. At sa aking harapan, nakita ko ang kotseng mabilis na paparating. Tila wala nang makakapigil. Napatayo ako at sumigaw. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa aking bibig. Para bang ang mundo ay nasa ilalim ng isang spell kung saan ako lamang ang nakakakita ng trahedya. Walang sino man ang pumapansin sa akin at si Laila ay tila walang kaalam-alam sa kapahamakan na kanyang kinasasadlakan. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na baka hindi talaga nakatakda na baguhin ang nakaraan. Baka ang pagbabalik sa nakaraan ay hindi isang pagkakataon upang ituwid ang pagkakamali, kundi isang paalala lamang ng aking pagkatalo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang sumuko. Hindi ko kayang tanggapin na wala akong magagawa. Inipon ko ang lahat ng lakas na natitira sa akin at muling tumakbo patungo kay Lila. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya hiningi na umalis. Sa halip, sinubukan kong ilayo siya sa daraanan ng kotse. Ngunit bago ko pa man maabot siya, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Isang liwanag na puno ng init at lamig kasabay ng ulan na bumubuhos. Nang maglaho ang liwanag,
Naramdaman ko ang isang kakaibang pagkabigat sa aking dibdib. Bumagsak ako sa kalsada at sa aking pagtingin pataas, nakita ko si Lila. Pero hindi siya ang Lila na kilala ko. Ang kanyang anyo ay tila nagbabago, nagiging iba. At sa kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagay na hindi ko mawari. Bakit mo pa rin sinusubukan? Tanong niya sa isang tinig na tila hindi kanya. At doon ko lamang napagtanto na sa bawat pagkakataong bumabalik ako, may isang bagay na nagbabantay sa akin. Isang bagay na tila nagmamasid sa bawat kilos ko. Isang bagay na hindi ko maunawaan. Ngunit alam kong may kinalaman sa pagkamatay ni Lila. Sa huli, hindi ko napigilan ang pagsapit ng trahedya. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagay ang nagbago. Isang lihim na hindi ko pa rin lubos maunawaan, na tila isang piraso ng palaisipan na kailangan kong tuklasin. At habang unti-unting bumabalik ang liwanag ng normal na daigdig sa aking paningin, alam kong hindi pa ito ang katapusan. Sa susunod na pagbuhos ng ulan, handa akong harapin ang lihim na iyon, kahit pa ang kapalit ay ang pagkakataong makasama si Lila muli. Tuwing umuulan, bumubukas ang pinto ng nakaraan. Isang pinto na gusto kong isarado, magpakailanman, ngunit hindi ko magawa. Sa bawat patak ng ulan, muling bumabalik sa akin ang araw ng trahedya. Ang araw na nawala si Mia sa aking piling. At sa bawat balik na ito, tila may bahagi ng aking kaluluwa ang nadudurog. Ngunit ngayon, habang nakaupo ako sa aking maliit na silid, tila may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Parang may ibang hangin na dumadampi sa aking balat, isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Isang bulong na pumapailan lang sa hangin. Tila tinatawag ako ng tadhana upang muling balikan ang araw na iyon. Kumislap ang isang matinding liwanag sa aking harapan, at sa isang iglap, naroon na naman ako sa kalsadang iyon. Basang-basa ng ulan ang aking katawan at naririnig ko ang tunog ng mga sasakyan at ang mga hiyawan ng mga tao. Alam ko kung ano ang mangyayari, ngunit hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaba. Si Mia, ang aking pinakamamahal, ay naroon sa kabilang kalsada, masaya at walang kamalay-malay sa trahedyang paparating. Sa bawat pagkakataon na bumabalik ako sa araw na ito, sinusubukan kong baguhin ang takbo ng mga pangyayari, ngunit laging nauwi ito sa parehong katapusan, ang kanyang pagkawala. Ngunit ngayon, may nararamdaman akong kakaiba. Ang mga bagay-bagay ay tila nag-iiba. May mga detalye na hindi ko pa nakita noong nakaraan. Napansin kong may isang batang babae na nakatayo malapit sa bangketa. Tila may hawak na laruang payong. Hindi ko siya nakita. Sa mga naunang pagbalik ko, lumapit ako sa bata. "Huwag kang tatayo diyan," sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking boses. "Delikado dito." Ngumiti ang bata sa akin. "Alam ko po, pero kailangan niyo pong malaman ng isang bagay," sagot niya sa tonong, tila ba alam na niya ang lahat. Nagulat ako sa kanyang sagot. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko habang pinipigilan ang aking pagkabigla. "Ang lahat ay konektado," aniya, sabay turo sa direksyon ni Mia. "May oras pa." Tumalikod ako at tumakbo patungo kay Mia. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kakaibang tapang sa aking dibdib. Kung ang batang iyon ay nagbigay sa akin ng pahiwatig na may pag-asa, hindi ko ito sasayangin. Pagkadating ko kay Mia, hinawakan ko ang kanyang kamay. "Mia, kailangan nating umalis dito," sabi ko, habang pilit na itinatago ang aking takot. Tiningnan niya ako. May pagtataka sa kanyang mga mata. "Ano bang nangyayari, Alex?" tanong niya habang unti-unting nauulanan. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang malakas na tunog ang gumulat sa amin. Isang truck ang papalapit. Nawala ng kontrol dahil sa madulas na kalsada. Sa bawat pagbalik ko, ito ang eksaktong sandali na kinatatakutan ko. Ngunit ngayon,
May kakaibang determinasyon sa aking puso. Hinila ko si Mia palayo sa kalsada. At sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang hangin na dumaan sa aming tabi. Ang truck na muntik nang bumangga sa amin. Saksi ang ulan at ang mga tao sa paligid sa milagro ng aming pag-iwas. Hindi ko mapigilang mapaluha. Sa wakas, nagawa kong baguhin ang trahedya. Niyakap ko si Mia ng mahigpit habang siya ay nagtataka pa rin sa mga nangyari. Alex, paano mo nagawa iyon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at ligaya. Ngumiti ako, sabay bulong. May isang anghel na nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang batang iyon ay hindi basta-basta. May dahilan kung bakit siya naroon at kailangan kong malaman kung ano yon. Habang kami ni Mia ay naglalakad palayo, naramdaman ko ang pagbalik ng liwanag. Ang senyales na muling magbabago ang oras. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Sa pagbalik ko sa kasalukuyan, tangan ko ang kamay ni Mia, kasama ko siya. Ngunit nang magising ako, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Ang paligid ko ay nagbago. Hindi ito ang silid na aking kinasanayan. At sa isang sulok, nakita ko ang batang babae na may hawak na payong, nakangiti. Maligayang pagdating sa bagong mundo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo at pag-asa. At sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang kwento ay hindi pa tapos. Sa halip, nagsisimula pa lamang ito. Tuwing bumabalik ako sa nakaraan, sa araw ng trahedya, tila isang malalim na sugat ang muling nagbubukas sa aking puso. Ang pag-ulan ang aking portal, at bawat patak ay tila isang orasan na bumabalik sa nakaraan. Sa bawat pagdaan ng mga segundo, nararamdaman ko ang malamig na dampi nito sa aking balat na parang paalala na sa loob ng ilang sandali, babalik na naman ako sa araw na iyon. Ang araw na nagbago ng lahat. Noong simula, akala ko'y isang sumpa ang pagbabalik na ito. Sino nga bang makakayanan na paulit-ulit na makita ang mahal niya na unti-unting nawawala sa kanyang mga braso? Subalit, sa paglipas ng mga panahon, natutunan ko na ito pala'y isang pagkakataon. Ang pagkakataon na baguhin ang nangyari, kahit gaano pa ito kahirap. Isang umaga, habang bumubuhos ang ulan, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa hangin. Umikot ang mundo ko at naramdaman ko ang kilig ng pagbalik sa nakaraan. Sa aking pagmulat, naroon ako sa kalsada kung saan nangyari ang aksidente. Nakatayo ako sa gilid ng bangketa habang si Eliza, ang aking nobya, ay masaya at walang kaalam-alam sa paparating na panganib. Ang nangiti niya'y tila sinag ng araw sa gitna ng maulan na kalangitan at ang mga mata niya'y puno ng pag-asa. Eliza! Sigaw ko. Pilit na nilalabanan ang ingay ng ulan. Tumigil siya at lumingon sa akin. Ang mga matay nagtatanong. Sa mga sandaling iyon, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong yakapin siya at hindi na siya pakawalan. Pero ang oras ay hindi ko kakampi. Alam kong may mga segundo lamang ako bago ang banggaan. Bago ko pa man siya maabot, narinig ko ang tunog ng preno at ang sigaw ng mga tao. Muli kong naramdaman ang hapdi ng pagkawala. Ang banggaan ay nangyari na, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang naganap. Sa halip na ang pangkaraniwang eksena, nakita ko ang isang liwanag na bumalot sa paligid ni Eliza. Ang mga tao sa paligid ay tila nag-freeze at ang oras ay parang tumigil. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang presensya ni Eliza. Hindi ko maipaliwanag, ngunit naroon siya. Mas malapit kaysa dati, ngunit parang isang anino lamang. Hindi mo ako maililigtas, Lucas, bulong niya. Ang mga salitang tila hangin na dumaan sa aking pandinig. Ngunit may iba kang magagawa. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang tanong na iyon ay naglaro sa isip ko habang unti-unting naglalaho ang liwanag.
Bago tuluyang bumalik ang lahat sa normal, nakita ko ang isang imahe, isang piraso ng papel na may nakasulat. Hindi ko maaninag kung ano ang nakasulat, ngunit alam kong mahalaga ito. Bumalik ako sa kasalukuyan habang ang mga patak ng ulan ay patuloy na bumubuhos. Ang tanong ni Elisa ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin ng may iba kang magagawa? Sa mga nakaraang pagkakataon, lagi kong sinusubukan na baguhin ang nangyari. Lagi kong iniisip na maililigtas ko siya. Ngunit ngayon, alam kong ibang daan ang dapat kong tahakin. Sa loob ng ilang araw, naghanap ako ng kasagutan. Binalikan ko ang lahat ng alaala, ang bawat detalye ng araw na iyon, at ang mga huling salita ni Elisa. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng katahimikan, nahanap ko ang papel na nakita ko sa liwanag. Dahan-dahan kong binuksan ito at kumislap ang mga mata ko sa nakita. Isa itong mapa, isang mapa ng mga lugar na hindi ko pa nararating. Mga lugar na tila puno ng misteryo at hiwaga. Sa ilalim ng mapa, may nakasulat na mensahe. Ang pag-asa ay nasa paglalakbay. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam kong ito ang susi. Ito ang dapat kong tuklasin. Sa halip na baguhin ang nakaraan, baka ang pag-unawa sa mga bagay na hindi ko pa nalalaman ang tunay na magliligtas sa akin, sa amin. Sa puntong ito, nagpasya akong sundan ang mapa. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin nito, ngunit alam kong ito ang landas na dapat kong tahakin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang presensya ni Eliza, ang kanyang mga ngiti, at ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. At sa dulo ng daan, alam kong may naghihintay na bagong simula. Sa pagbukas ng pintuan ng aking bahay, naramdaman ko ang kakaibang kilig. Sa paglalakbay na ito, hindi ko lang siya muling makikita. Marahil ay makikilala ko ang tunay na kahulugan ng pagkawala at kung paano ito magiging simula ng isang bagong pag-asa. Ngunit sa pagtanaw ko sa labas, sa ilalim ng ulan, may isang figura na nakatayo. Ang figura ay pamilyar at ang presensya nito ay tila isang piraso ng nakaraan na bumalik. Hindi ko maikakaila, ito ay si Eliza. Ngunit paano? Sa puntong iyon, ang mundo ko ay muling umikot at alam kong ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Tuwing uulan, pakiramdam ko'y hinahabol ako ng isang multo. Ang alaala ng araw na iyon, ang araw ng trahedya. Parang sinasadya ng kalikasan na ipaalala sa akin ang sakit tuwing bumubuhos ang ulan, na para bang ang langit ay umiyak kasama ko. At sa bawat patak, alam kong malapit nang mangyari ulit. Minsan, iniisip ko kung may katapusan ba ang siklong ito o kung habang buhay akong magbabalik sa nakaraan, sa araw na hindi ko mapigilan ang mga pangyayari. Sa tuwing nagugunita ko ang araw na iyon, bumabalik ako sa eksaktong oras, ang liwanag ng umaga, na unti-unting nagdidilim sa pagdating ng bagyo. Si Ella, ang aking pinakamamahal, ay palaging nandoon, nakangiti, walang kaalam-alam sa paparating na sakuna. Sa bawat pagkakataon, pilit kong binabago ang mga pangyayari, ngunit tila ba ang oras ay may sariling kalooban, hindi mapigil, hindi mabago. Ngayon, habang nakaupo ako sa aming munting silid-aklatan, naririnig ko ang patak ng ulan sa bubong. Nagising ako mula sa isang bangungot, basa ng pawis, at alam kong oras na naman. Kaagad kong tinanaw ang kalangitan sa bintana. Ang madilim na ulap ay nagsimulang bumuo at sa aking puso, naramdaman ko ang kabog na paalala ng sakit na darating. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang sinubukan. Sa bawat balik, may pag-asa. Ngunit sa bawat pagtatapos, palaging may kabiguan. Ngunit hindi ko kayang hindi subukan muli, hindi ko kayang hindi umasa na sa susunod na pagkakataon, magagawa ko ang tama. Kaya't hinahanda ko ang aking sarili, pinipilit na matutunan ang bawat detalye,
bawat maliit na aspeto na maaaring magbago sa araw na iyon. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa paligid ko at pagmulat ng aking mga mata, naroon ako. Sa eksaktong araw na iyon, sa oras na iyon, ang mga kulay ay mas maliwanag. Ang hangin ay mas sariwa, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay hindi mawawala. Nakita ko si Ella sa kabilang dako ng kalye. Masaya, puno ng buhay. Napakasakit makita ang kanyang nangiti, alamang kapalarang naghihintay sa kanya. Nilapitan ko siya, pilit na pinipigil ang aking mga luha, at sinabi kong sumama siya sa akin. Ella, may kailangan tayong gawin. May kailangan kang malaman. Ang sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Ano ba? Parang ang seryoso mo naman, tugon niya. Ang kanyang matay puno ng kaligayahan at kawalan ng pag-aalala. Kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, palagi siyang bumabalik sa lugar kung saan naganap ang aksidente. Parang may puwersang tumutulak sa kanya, patungo doon, at wala akong magawa, kundi subukang pigilan siya. Subalit sa bawat pagkakataon, palaging may pumipigil sa akin. Isang pagtawag, isang tao, isang pangyayari na humahadlang sa aking layunin. Ngunit ngayon, may bago akong plano. Sa bawat pagbalik, natutunan ko ang mga detalye ng araw na iyon. Alam ko ang oras, ang minuto, at ang segundo ng bawat pangyayari. Alam ko ang mga tao sa paligid at alam ko kung saan nagkamali ang lahat. At sa pagkakataong ito, may bagong pag-asa sa aking puso. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang lakas na ito, ngunit nararamdaman ko na may kakaiba ngayong umaga. Habang naglalakad kami ni Ella, palihim kong tinawagan ang isang kaibigan, si Sam, na isa ring saksi sa araw na iyon. Sam, kailangan ko ang tulong mo. Ngayon na, bulong ko sa telepono. Hindi ko alam kung bakit ngayon lamang pumasok sa isip ko na humingi ng tulong. Ngunit ang ideya ay tila tama. Si Sam ay nasa tamang lugar sa tamang oras at maaaring siya ang susi upang baguhin ang lahat. Sa pagdating namin sa kalsadang iyon, kung saan palaging nagaganap ang aksidente, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Si Sam ay naroon, nakatayo sa gilid, naghihintay. Tumango siya sa akin. At naramdaman ko ang pag-asa na may mangyayaring maganda. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas at ang liwanag ng araw ay nawala. Sa likod ni Ella, may isang anino na hindi ko pa nakikita noon. Isang anino na tila ba nagbabadya ng panganib. Sa paglingon ko, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang taong hindi ko inaasahang makikita. Ako mula sa hinaharap. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong sakit, ang parehong determinasyong baguhin ang trahedya. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang katotohanan na hindi ko akalaing mangyayari. Ako at ang aking hinaharap na sarili, dalawa kaming nagbabalik sa araw na ito, parehong may layuning iligtas si Ella. Ngunit paano namin magagawa ito ng sabay? Paano kami makakaligtas sa sarili naming oras? Sa gitna ng ulan, sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Kung kami nga ay dalawa, sino ang tunay na maliligtas? Tuwing uulan, binabalik ako ng panahon sa araw ng trahedya, araw na bumalik-balik sa aking gunita, araw na kumitil sa buhay ni Mia, ang aking pinakamamahal. Sa bawat patak ng ulan, tila bumabalik ako sa eksaktong oras na yon, sa eksaktong lugar, kung saan nararamdaman ko ang bawat piraso ng sakit at pangungulila. Sa araw na ito, habang ang langit ay nagbabadya ng ulan, naramdaman ko na naman ang kakaibang kuryente sa hangin. Nasa silong ako ng aming dating tahanan, ang lugar na puno ng alaala ng aming masayang pagsasama. Kinapa ko ang lumang relo ni Mia, ang relo na palaging nasa kanyang pulso, ang huling alaala na iniwan niya sa akin. Sa bawat tiktak nito, naririnig ko ang kanyang tawa,
ang kanyang tinig, at ang kanyang mga pangako. Narito na naman ako, sa araw na iyon. Ang mga kulay at tunog ng paligid ay bumalik sa dati. Ang amoy ng ulan sa simento, ang mga tao na nagmamadali sa kanilang kani-kanilang buhay na walang kamalay-malay sa darating na trahedya. Sa kabila ng pang-ungulila, may bahagi ng aking puso na umaasa na baka. Sa pagkakataong ito, may magbago. Baka sa pagbalik ko, may magawa akong tama. Pero sa bawat ulit, sa bawat balik, wala akong nagagawa kundi ang maging saksi sa aming trahedya. Naglakad ako patungo sa kalsadang iyon kung saan naganap ang lahat. Nagsimula ang ulan, unti-unting bumuhos mula sa langit. Nakita ko si Mia, kasing ganda ng mga alaala ko sa kanya, nakangiti habang papalapit sa akin. Sa bawat sulok ng aking isipan, nag-uudyok ang katanungan. Paano ko siya maililigtas? Nakipagsiksikan ako sa mga tao, nagmamadali, nagbabaka sakaling may makikita akong palatandaan, isang bagay na magpapabago sa lahat. Ang mga pangyayari ay tila isang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood, ngunit hindi ko mabago ang script. Nakita ko ang sasakyan, ang driver na hindi ko maabot, hindi ko makausap, hindi ko mapigilan. Nakita ko ang pananampalataya sa mga mata ni Mia at ang hindi may iwasang pagbangga, ang huling sandali ng aming kwento. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nangyari. Habang bumabagsak ang ulan, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa akin, isang pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman sa mga nakaraang beses na bumalik ako. Isang boses na bulong sa hangin, may paraan. Ang mga tao ay tila naglalakad sa mabagal na paggalaw at sa isang iglap, naramdaman ko ang oras na bumagal. Nakita ko ang isang piraso ng papel na lumilipad sa hangin, dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Kinuhang ko ito, nabasa ko ang mga salitang nakasulat. Huwag mong susuko, may sagot sa dilim. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang lakas, isang pag-asa na hindi ko pa naramdaman. Sa gitna ng ulan, may isang anino sa gilid ng kalsada, isang tao na hindi ko pa nakita sa mga nakaraang beses. Lumapit siya sa akin, isang matandang lalaki, may hawak na payong, hindi nababasa ng ulan. Alam ko ang paghihirap mo, anak, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng awa. Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito. Nagulat ako. Hindi ko alam kung paano siya nagpakita, kung sino siya. Pero naramdaman kong may alam siya na hindi ko alam. Paano ko siya maililigtas? Tanong ko, puno ng pag-asa sa aking tinig. Ngumiti siya, isang nangiti na puno ng misteryo. Ang sagot ay nasa puso mo. Hindi mo kailangang baguhin ang nakaraan, kundi ang paraan mo ng pagtingin sa hinaharap. Bago pa man ako makapagtanong, bago ko pa man maunawaan ang kanyang ibig sabihin, naramdaman ko ang pag-ikot ng panahon. Ang paligid ay bumalik sa kasalukuyan. Ang ulan ay tumigil. Ang araw ay muling sumikat. Ako ay nasa silong ng aming tahanan, hawak ang relo ni Mia, ngunit isang bagay ang nagbago. Sa tabi ng relo, may isang bagong pahina ng papel. Isang sulat na hindi ko nakita dati. Sa bawat ulan, may pag-asa. Sa bawat trahedya, may bagong simula. Hindi ka nag-iisa. Sa puntong iyon, muling bumalik ang ulan. Ngunit sa halip na takot, isang bagong pag-asa ang bumalot sa akin. Ano ang ibig sabihin ng matandang lalaki? Ano ang susunod na mangyayari? Sa aking puso, naramdaman ko ang bagong simula. Isang bagong pag-asa na hindi ko pa natutuklasan sa mga nakaraang pagbalik. Tuwing uulan, tila nagiging bahagi ako ng isang malupit na siklo ng oras, bumabalik sa araw na iyon. Ang araw ng trahedya. Sa simula, nagmistula akong bihag ng damdamin ng lungkot at pagkabigo. Ngunit sa paglipas ng mga pagkakataon, natutunan kong tanggapin ang katotohanan na may kapangyarihan akong baguhin. Ang nakaraan,
kahit papaano. Nakatayo ako sa gitna ng silid nang marinig ko ang unang patak ng ulan sa bubong. Ang familyar na tunog na palaging nagdadala sa akin pabalik sa araw na iyon. Sa isang iglap, nandito na naman ako. Sa parehong kalsada, sa parehong oras. Nakikita ko si Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at pag-asa. Ang sakit ng pagkawalay ay bumabalik, ngunit may kasamang bagong determinasyon. Sa dami ng beses na nangyari ito, alam ko na ang bawat detalye, ang oras, ang bawat hakbang, ang mga mukha ng mga taong dumaraan. Nandito na naman ako at sa pagkakataong ito, may plano ako. Althea, sigaw ko habang papalapit siya sa akin. Tumingin siya sa akin, nagtataka sa aking biglaang pag-iba. May gusto akong sabihin sa'yo. Anong nangyari? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Bakit parang, iba ka ngayon? Nagkibit balikat ako, pilit na pinipigilan ng pag-agos ng emosyon. May gusto akong ibahagi sa'yo, may nararamdaman akong hindi mo dapat gawin ngayon. Nag-aalangan siya, ngunit nakita ko ang tiwalang bumabalik sa kanyang mga mata. Ano yon? Althea, huwag kang pumasok sa kotse ngayon. May mangyayari, isang aksidente. Alam ko na hindi mo ito maiintindihan, pero kailangan kong pigilan ito. Kailangan kitang iligtas. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit nagulat ako. Nang makita kong nanlaki ang kanyang mga mata na parang may naalala. Ikaw ang lalaki sa panaginip ko, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagkamangha. Panaginip? Tanong ko, hindi makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Ilang gabi na kitang napapanaginipan, sagot niya. At sa panaginip ko, palagi kang nandyan, sinasabi sa akin na huwag pumasok sa kotse. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, ngunit alam kong may koneksyon kami, isang bagay na mas malalim pa sa simpleng paglalakbay sa oras. Althea, mahalaga ito. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan mo akong paniwalaan. Nakita ko ang pag-iiba ng kanyang ekspresyon mula sa pag-alinlangan patungo sa pagtitiwala. Okay, sagot niya, hindi ako sasakay ngayon. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, narinig ko ang tunog ng paparating na sasakyan. Isang kotse, kasing bilis ng hangin, papalapit sa amin. Diyos ko! Bulalas ni Althea habang hinila ko siya palayo sa gilid ng kalsada. Ang kotse ay humarurot, hindi nagbabago ang direksyon, tila wala itong intensyon na huminto. Sa mga nakaraang beses na bumalik ako, hindi ko pa nasaksihan ang ganitong pangyayari. Palaging aksidente, palaging hindi sinasadya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may ibang puwersa na nagtutulak sa kaganapan. Hindi ito mangyayari noon, bulong ko sa sarili, habang pinagmamasdan ng kotse na huminto sa di kalayuan. Nakita ko ang pinto ng kotse na bumukas, at isang lalaking nakamaskara ang bumaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Althea, tumakbo ka. Sigaw ko, hinila ang kanyang kamay, ngunit nanatili siyang nakatayo. Tila may sariling laban sa loob ng kanyang isipan. Hindi ko alam kung bakit, pero kilala ko siya. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sa panaginip ko, siya ang dahilan ng aksidente. Hindi ko alam ang kanyang sinasabi, ngunit naramdaman ko ang hindi maipaliwanag na takot. Althea, kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Sa wakas, tumakbo kami. Papalayo sa kalsada, papunta sa isang lugar na mas ligtas. Ngunit ang tunog ng ulan ay tila nagiging mas malakas. Ang bawat patak ay sumisigaw ng babala. Habang tumatakbo kami, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. May isang bagay na nagbabago, isang puwersa na hindi ko maipaliwanag. At sa huling paglingon ko sa lalaki, nakita ko ang kanyang nangiti. Isang nangiti na puno ng misteryo at lihim. Hindi pa ito tapos,
Bulong ko sa sarili habang patuloy kami sa pagtakbo. Ang takot at pag-asa ay magkahalong dumadaloy sa aking mga ugat. Sa pagkakataong ito, alam kong may mas malalim pang koneksyon sa pagitan ng trahedya at ng kakaibang kakayahan kong bumalik sa oras. At sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mas malaking puwersa na naglalaro, isang puwersa na kailangang harapin, hindi lang para sa akin, kundi para na rin kay Althea. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, at sa likod ng bawat patak, nararamdaman ko ang misteryo ng hindi pa nalalamang kapalaran. Sa bawat pag-ikot ng oras, alam kong may bagong simula na naghihintay sa amin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-iisa. Tuwing uulan, bumabalik ako sa araw na iyon, ang araw ng trahedya. Sa simula, inisip ko na ito'y isang sumpa, isang parusa sa akin. Ngunit habang patuloy akong bumabalik, natutunan kong may pagkakataon ako para baguhin ang kinabukasan. Sa kabila ng mga luha at takot, buo ang loob ko na sa pagkakataong ito. Gagawin ko ang lahat para hindi siya mawala. Nagsimula ang umaga sa isang pamilyar na tunog ng ulan. Bumangon ako mula sa aking kama. Ang pintig ng puso ko'y bumibilis. Alam ko kung ano ang mangyayari sa araw na ito. Hindi ko mapigilang magtanong, ito na ba ang pagkakataon kong baguhin ang lahat? Habang nag-aalmusal, naisip ko ang mga detalye ng araw na iyon, ang mga mata ni Lyra, ang kanyang mga ngiti, at ang kasuotan niyang kulay dilaw na palda. Lahat ay sariwa sa aking alaala. 2 taon na ang nakalipas mula nang mawala siya. Ngunit sa tuwing bumabalik ako sa araw na ito, para bang kahapon lang ang lahat. Paglabas ko ng bahay, naramdaman ko ang malamig na hangin, ang halimuyak ng lupa na sinasabuyan ng ulan. Sa likod ng aking isip, may boses na nagsasabing, "May oras ka, magmadali ka." Sumakay ako sa kotse, bit-bit ang isang plano. Sa bawat pagkakataong bumabalik ako, natutunan ko ang mga detalye ng aksidenteng iyon. Ngayon, alam ko na kung saan ito mangyayari. Nakarating ako sa kanto kung saan naganap ang trahedya. Nakita ko si Lyra na naghihintay sa bus stop, hawak ang kanyang payong. Lumapit ako sa kanya at sa sandaling nagtagpo ang aming mga mata para bang bumalik ang lahat ng saya sa aking mundo. "Lyra," sabi ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking boses. "May kotse ako ngayon. Hatid na kita." Nakita ko ang pag-alinlangan sa kanyang mukha. "Sigurado ka? Hindi ba masyadong hassle?" "Hindi. Please, mas safe kung ako ang maghahatid sa'yo." Napansin ko ang pagdadalawang isip sa kanyang mga mata, ngunit sa huli, sumakay siya sa kotse. Habang nagmamaneho kami, pilit kong itinutulak ang takot sa likod ng aking isip. Alam ko na sa loob ng ilang minuto, magaganap ang aksidenteng magpapabago sa aming buhay. Ngunit ngayon, may pagkakataon akong baguhin ang lahat. Malapit na kami sa kanto kung saan nangyari ang lahat. Ang puso ko'y bumibilis at ang aking mga kamay ay nanginginig sa manibela. "Lyra," sabi ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Alam mo po, tuwing uulan, naaalala ko ang isang araw na sobrang mahalaga sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang nangyayari. Paano ko sasabihin na sa bawat pag-uulan, nababalik ako sa araw na ito. Sa bawat pagkakataon, sinubukan ko na ang lahat. Ibang ruta, ibang oras, ngunit palaging nauuwi sa trahedya. Habang papalapit kami sa kanto, nakita ko ang nagmamadaling kotse. Alam ko na ito ang magiging sanhi ng aksidente. Sa bilis ng mga pangyayari, walang pag-aalinlangan akong bumangga sa gilid para iwasan ito. Naramdaman ko ang malakas na pag-uga ng kotse, ang ingay ng mga preno, at ang sigaw ni Lyra. Nang huminto ang kotse, hingal na hingal ako. Tiningnan ko si Lyra. Ang kanyang mga matay puno ng takot, pero siya'y ligtas. Sa wakas, nagawa ko. Nailigtas ko siya. Ngunit bago pa man ako makapagpahinga,
Narinig ko ang tunog ng isang malakas na banggaan sa likuran. Napalingon kami at nakita ang isang motorsiklo na bumangga sa poste. At ang rider nito'y hindi gumagalaw. Ang aking puso ibiglang bumigat. Sa pag-iwas ko sa aksidente, may iba namang naapektuhan. Lira, manatili ka dito, sabi ko habang bumababa ng kotse. Tumakbo ako papunta sa rider. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinusuri ko siya. Humihinga pa siya, ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Habang hinihintay namin ang ambulansya, unti-unti akong nilalamon ng takot at pagsisisi. Hindi ito ang inaasahan ko. Sa pag-iwas ko sa trahedya, may bagong trahedyang lumitaw. Nang dumating ang ambulansya, naramdaman ko ang mga patak ng ulan sa aking balat, tila isang paalala ng mga bagay na hindi ko pa rin lubusang kayang baguhin. Akala ko na iligtas kita, Lira. Sabi ko, ang mga luhay bumabagsak sa aking pisngi. Pero hindi ko alam na may iba pa palang mangyayari. Habang nakaupo kami sa gilid ng kalsada, naramdaman kong bumabalik na naman ang oras. Ang ulan ay unti-unting tumigil at ang paligid na may nagiging pamilyar. Sa isang iglap, bumalik ako sa aking silid. Ang tunog ng ulan ay nawala na. Ngunit ang bigat ng aking puso'y nananatili. Sa araw na iyon, natutunan ko na sa bawat aksyon, may kapalit na hindi mo inaasahan. Ngunit kahit gaano man kahirap, hindi ko isusuko ang pag-asa. Kung maaari kong balikan ang araw ng trahedya, gagawin ko ang lahat para sa isang bagong simula. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan kong harapin ang katotohanang may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. At sa susunod na pag-uulan, sino pa kaya ang maapektuhan ng aking mga desisyon? Sa bawat patak ng ulan, tila ba dinadala ako pabalik sa araw na yon? Ang araw na kumitil sa lahat ng pag-asa at kaligayahan ko. Ang mga alaalang iyon ay tulad ng mga patalim na bumabaon sa aking puso. Pero sa kabila ng sakit, naroon ang pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi ko alam kung susundin ko ba o hindi, ngunit ramdam ko ang pangangailangan na subukan. Nang bumukas ang kalangitan at bumuhos ang ulan, naramdaman ko ang pamilyar na hilakbot ng paglalakbay pabalik sa araw na iyon. Isang iglap lamang, heto na naman ako, sa parehong tanawin. Ang kalsadang basa sa ulan, ang mga sasakyang humahagibis, at si Mia, ang aking pinakamamahal, na tumatawid sa pedestrian lane. Sa mga sandaling ito, sinubukan ko na ng maraming beses na baguhin ang nangyari, ngunit palagi akong nauuwi sa parehong resulta. Ngunit ngayon, may kakaiba. Para bang may bumulong sa akin, isang boses na hindi ko matukoy kung sa akin ba o sa kung sino. May paraan, sabi nito. May paraan upang baguhin ang lahat. Dahil sa pag-asang ito, agad akong kumilos. Hindi ko na inaksaya pa ang oras. Tumakbo ako papunta sa kalsada, sigaw ng sigaw, para makuha ang atensyon ni Mia. Ngunit sa bawat pagsubok ko, tila baga hindi niya ako naririnig. Ang mga ingay ng sasakyan at ulan ay tila nagiging harang sa pagitan namin. Pagod na ako sa mga paulit-ulit na pagkabigo. Hanggang sa isang punto, naisip kong hayaan na lamang ang lahat, na baka ito ang nakatakdang kapalaran namin. Ngunit ang boses na yon, ang boses na nagmumula sa kailaliman ng aking isipan, ay hindi tumitigil sa pag-uudyok sa akin. May paraan, ulit nito, at sa isang iglap, naalala ko ang isang bagay na dati kong binabaliwala. Sa tuwing dumadaan ako sa mga alaala ng araw na iyon, may isang maliit na detalyeng hindi ko binibigyan ng pansin. Isang tao na palaging naroroon, nakatayo sa gilid ng kalsada, tila ba nagmamasid lamang. Ngayon, sa pagbalik ko sa sandaling iyon, hinanap ko ang taong iyon at doon ko siya nakita. Isang matandang lalaki na may hawak na payong, tila walang pakialam sa lahat ng nangyayari. Nilapitan ko siya, kahit na hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Bakit ka naririto?
Tanong ko, halos hindi makapaniwala na nakikipag-usap ako sa isang estranghero sa gitna ng isang trahedya. Nagulat ako nang ngumiti siya sa akin na para bang alam niya ang lahat ng nangyayari. Ito ang tamang panahon para sa iyong malaman, sabi niya habang inaabot ang isang lumang relo na tila may kakaibang ningning. Ito ang susi. Hindi ko maintindihan ang kanyang ibig sabihin, ngunit sa desperasyon, kinuha ko ang relos mula sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumaloy mula sa relos papunta sa akin. Para bang ang oras ay bumagal at ang lahat sa paligid ko ay naging malabo. Anong gagawin ko dito? Tanong ko sa matanda. Ngunit bago pa man siya makasagot, bigla akong hinigop ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Ang mundo sa paligid ko ay bumaliktad at ang susunod na alam ko, nasa ibang lugar na ako. Hindi ko na nakita ang kalsada, ang mga sasakyan o kahit si Mia. Sa halip, nasa loob ako ng isang madilim na silid, puno ng mga lumang libro at kagamitang tila mula sa ibang panahon. Sa gitna ng silid, may isang malaking orasan na walang tigil sa pagkikislap ng mga ilaw. Bago pa man ako makapagtanong sa aking sarili kung nasaan ako, narinig ko muli ang boses ng matanda, ngunit ngayon ay tila nagmumula ito sa loob ng aking isipan. Ito ang pagkakataon mo, sabi niya. Ito ang magiging susi para sa iyong kaligtasan at ng mga mahal mo. Naguguluhan ako, ngunit may bahagi sa akin na nagsasabing ito ang tamang landas. At sa kabila ng lahat ng pagdududa, alam kong kailangan kong subukan. Dahil kung may kahit kaunting pag-asa na mailigtas ko si Mia, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit sa paglingon ko sa paligid, napansin ko ang isang kakaibang detalye sa orasan. Isang simbolo na tila ba isang pamilyar na marka. Nagbigay ito sa akin ng kakaibang kaba at pag-aalala. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagdasal na sana ay tama ang desisyon kong ito. At nang muling bumukas ang aking mga mata, isang bagay ang aking natuklasan. Ang simbolo ay siya ring marka na nakita ko sa isang panaginip, isang pangitain na palagi akong binabagabag. Ngunit sa oras na ito, sa halip na takot, nadama ko ang pag-asa. Ito na, bulong ko sa sarili ko. At sa pagsasalita ko ng mga salitang iyon, narinig ko ang tunog ng orasan na unti-unting bumibilis. Sa pagsapit ng huling tunog, isang liwanag ang bumalot sa akin. Ang liwanag na iyon ang tila magiging pintuan sa bagong simula o bagong dulo. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon kung saan ito hahantong, biglang nagdilim ang paligid. Iniwan akong nag-iisa at nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari.